Nasa Pampanga kami. So anyway, ayun nga. So last time, diniscuss ko yung paano yung ginawa ko dun sa NCLEX, ano, kung paano ko dumiskarte ng review dun sa NCLEX habang nag-work. Tapos, so, kuhay ka muna eh. Fine. So, bali yung DIY process ko sa, ano, sa pagkuha ng pag-apply for NCLEX pala. Okay. So, ayun. So, for this process, ang ginawa kong pathway, yung NY pathway, kasi may nabasa ako dati na ito yung pinakamadali. Kung hindi ka licensed sa Pilipinas, pwede to for you. Kung licensed ka, pwede rin naman din, wala namang issue. Pero kung hindi ka licensed, pwede mong gawin yung NY pathway. For this process, ang first na gagawin mo is yung i-download mo yung Form 2F from the... Saan ba yung download? Sa NYSED. Ay, tama ba? Parang sa NYSED yata da-download yung form. O, sa NYSED mo da-download yung form. Tapos, after mo i-download yung form, kailangan mong pumunta sa school mo para i-submit yung form. Pagka-submit mo ng form, si school mo na ang mag-fill out ng mga... May fill out on sila dun eh. So, fill up on mo yung sa part mo, tapos yung the rest, si school mo na. Ngayon, alam ko, kailangan mo rin mag-request ng transcript of records tsaka mga certificate. So, kasama na dapat yun sa i-request mo. Usually, alam na ng registrar yun pag pumunta ka doon. So, alam na ng school yun. Pagpunta mo doon, ako binayaran ko nasa 900 pesos yata yun sa school ko. Tapos, 3 to 4 weeks bago ako pinabalik para kunin yung Form 2F na ibabalik sa iyo ng school mo nakasobre. Tapos, ikaw ang magsasend nun. Although, may narinig ako na sa ibang schools, parang sila na ang mismo magsasend sa NYSED. Pero for this one, ako ang nag-send. Pagkabalik ko, after 4 weeks yata, may malapit na DHL sa may school. Pagpunta ko ng DHL, since malapit siya sa school, alam na nung DHL yung gagawin dun sa form ko. Yung address, yung envelope, alam na nila kung saan isa-send. So, ayun, sinend ko lang. Binayaran ko dun is nasa 2-3 yung binayaran ko from DHL Valenzuela to NYSED. Oh. Wow. Salad. Ayun. So, after ko masend yung Form 2F sa NY, ang next ko nang ginawa is yung certification ng child abuse ba yun? O, child abuse certification tsaka yung infection control certification. Ngayon, kailangan mong ma-accomplish yun yata bago yung Form 1. So, gagawin mo siya, pwede mo siyang kunin sa CEU Fast. Ililink ko na lang dito sa video sa baba yung sa CEU Fast na form. Pag-playin ka na ba yun? Yan, yung Form 3F, hindi ko maalala kung saan ko ginawa yung Form 3F eh. Basta yung Form 3F, kailangan mo kasi yun kung nag-take ka ng board sa Pilipinas. So, kailangan mo siyang i-indicate sa Form 3F mo na board password ka sa Pilipinas. Ayun. So, after nun, after kong gawin yun, yung child abuse certification na at saka yung infection control certification, yun sa CEU Fast ko ginawa yun. Tapos, ang ginawa ko dun sa CEU Fast, nagbayad ako ng $39 for those 2 certificates. Parang meron lang videos doon na papanoorin mo yata. Tama ba? May papanoorin kong videos. Tapos, may aralin ka lang doon. Tapos, may hasagutan ka parang questionnaire, parang quiz sa dulo. So, kailangan maipasa mo lang yung quiz. Pero lahat naman yun nandun sa questionnaire, sa lesson. So, yan yung importante yun for New York, for the New York pathway. Kailangan yung dalawang certification na yun, yung child abuse certification, tsaka yung infection control. So, right after that, saka ko na ginawa yung Form 1. Yung Form 1,
Doon ako nagbayad ng $143. Yun yung $143. Complete na lang times 50, 55 pesos. So, yun. Once na maggawa ka ng Form 1, nag-fill up ka neto, kailangan meron na talaga yung $143 mo. Thank you. Then, okay na po yung order. May pizza pa. Pizza pa na lang. Sa online mo rin gagawin yun. Ngayon, after mong masubmit yung Form 1, that's the time na maghihintay ka na lang ng eligibility mula sa NY Bond. Sabihin, na-review na ni NY Bond yung documents mo, nakita niya na okay, you are eligible to take the NCLEX. So, ayun yun. Gano'n ka ba ako nagtagal naghintay ng eligibility? July, August, September, October, 4 months, ayun. 4 months bago ako naka-receive ng eligibility from NY Bond. Pero alam ko for NY Bond, may mga nakita ko parang 6 months eh. Pero ewan ko bakit 4 months nandun sa akin. So after 4 months, ayun, naka-receive na ako ng eligibility. Once you receive your eligibility, that is the time na mag-register ka na kay Pearson. So si Pearson, siya yung authorized na magpa-exam ng NCLEX. So si Pearson, mag-register ka sa kanya. Pag dumating si eligibility mo, mag-register ka na agad kay Pearson. Babayad ka. Nasa 11,000 binayaran ko, $200. Ayun, $200. Tapos, pagka-receive mo ng eligibility mo, maghihintay ka ulit. Pagka-register mo kay Pearson, nagbayad ka ng $200. Ang hihintay mo naman yung authority to test. Yan, yung ATT na tinatawag mo. Pag dumating yung ATT mo, may bayad na naman yun, $150 para makapag-exam ka na. Yun. So, ang pinakamabibigat na gastusan dito, yung Form 1 na $143, yung Pearson registration na $200, at saka yung pag-take ng NCLEX na $150. Okay, so kinumpit ko, total kong nagastos nasa 36,355. Ngayon, bakit ko ba to kinikwento? Kasi nga, marami kasi akong kilala, parang ang unang impression nila, mag-NCLEX ka, naku, ang gastos niyan. Sobrang mabigat yun kasi magkano lang, hindi naman lahat kumikita ng malaki. Minsan sakto-sakto lang, lalo na kung sa private hospital ka, talagang hindi naman gano'n ang kalaki ang kita. So kaya ako sinasabi to, kinikwento, kasi from a working or breadwinner's perspective. So, paano mo siya gagawin? So, ang gusto kong maintindihan mo is hindi naman isang bagsakan. Okay, so 36,000, 38, 40,000, hindi naman siya isang bagsakan. Papatsi-patsihin mo siya. So, halimbawa, medyo gipit ka, pero kailangan kasi masimulan mo siya. Kailangan magkaroon ka ng decision na simulan mo na eh. So, simulan mo na siya. Pinakaunahin mo, masend mo yung documents mo sa form, yung form 2 mo, masend mo na kay NYSED sa school. Unahin mo na yung school mo. Pumunta ka na doon. Form 2 agad. 900 pesos lang or whatever. So, 1,500 or 2,000 pesos singil na yung school mo sa'yo para ipadala doon. Tapos, DHL. O, na-receive mo na yung form. Wala ka pang pera. O, sige, hintay ka 1 linggo sa next na sweldo. Send mo. Gastos ka ng 2-3 para DHL. Diba? Okay. Once na-send na doon, ayusin mo na yung Form 3F mo, punta ka na ng PRC. Pagpunta mo ng PRC, magkano ba yung siningil nila sa akin nun? Hindi ko maalala kung magkano siningil. Basta Form 3, accomplish mo na agad. Okay? I-send mo na agad dun. Pero, pwede mo lagyan ng space yun. Hindi yung kailangan isang bagsakan na, thank you. Okay, thank you. Hindi yun isang bagsakan na 36,000. So, pwede mong i-mindset na every 2 weeks ka gumagalaw or
every month siguro. So, pwede mo siyang papatsi-patsihin. Okay? So, halimbawa, na-send mo na after 2 weeks yung... yes, yes. Thank you. Na-send mo na yung... sa PRC yung Form 3F mo, space ka ulit, kunin mo na yung certification. Magkano lang yun? $40. Okay, $40. 2,000. Ipunan mo, whatever, sa next sahod mo, gawa mo na paraan hanggang mag-allocate ko for that. Tapos, ang next na gastos mo na kasi nun is yung Form 1. So, $143, siguro kulang 7,000, 8,000 pesos. For that, alam ko, pwede mo naman sigurong i-delay, pero not too much na to the point na yung files mo nandun na sa US. Tapos nabubulok dito. Siguro pwede pang, siguro, ewan ko, 1 month, 2 months, tapos saka ka mag-Form 1 for the, magbayad ka ng $143 for the Form 1. Okay? Tapos, after mo mag-submit ng Form 1, maghihintay ka na ng eligibility eh. So, within 4 months, how about i-try to save for that $200 and $150 na. Okay? So, habang naghihintay ka ng eligibility mo from NY Bond, paghandaan mo na yung registration ng person due na $200 at saka yung exam fee na $150. So, $350. Sabihin natin $350. More or less, 15,000, ganun. 16,000, 15 to 17,000. Yun na ang try mong i-save within 4 months or within 5 months or within 6 months. Kasi ang alam ko, pagdating ng eligibility mo, parang you're allowed 6 months eh. You're allowed 6 months yung eligibility na yun. Otherwise, mag-request ka ng bagong eligibility. So, yun, after mong, pagdating, you have ample time to save for that. 3 to 4 months or siguro sagad mo 6 months. Then, mag-ano ka na. Once you have gathered that, sakto naman na, darating na yung eligibility mo. Ayun, so may pondo ka na. Okay, so yun yung siguro masasuggest ko na pwedeng gawin if you're medyo tight ka on finances, tapos breadwinner ka, and gusto mo pa rin mag-NCLEX. So, keep in mind na hindi naman siya isang bagsakan. Pwede mo siyang papatsi-patsihin. I hope nakatulong yun. Saka, it's easier kasi na mag-process ka on your own. Alam ko marami naman tumutulong, pero syempre may mga fees yun on top of mga agencies eh. So, if you're trying to save na nga, medyo tight ka na on money, I think it would be a better idea na mag-DIY ka talaga. So, ayun, ayun lang. Kakain muna kami ni Mrs. Bye-bye.